Lukas Kabanata 10. Pagkatapos noon, hinirang ni Jesus ang iba pang 70 at ipinadala sila sa kanyang harapan na dalawa-dalawa sa lahat ng mga bayan at lugar na kanyang pupuntahan. Sinabi niya sa kanila, "Ang anong dami ng anihan, ngunit iilan lamang ang manggagawa. Kaya't humingi kayo sa Panginoon ng anihan na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang anihan. 3, pumunta kayo, narito ipinapadala ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga lobo. Huwag ninyong dalhin ang alinman sa daan, walang baston, walang bag, walang tinapay, walang pera. At huwag ninyong pagbatingin ang sino man sa daan. Sa anumang bahay na inyong papasukan, sabihin muna, mapayapa ba ang tahanan ninyo? Kung mayroong kapayapaan sa bahay na iyon, ang inyong kapayapaan ay mapasa kanila. Kung hindi, ito ay babalik sa inyo. Manatili kayo sa bahay na iyon, kumain at uminom ng kung ano ang inihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. Huwag kayong lumipat-lipat ng bahay. 7. Kung pupuntahan kayo sa isang bayan at tatanggapin kayo, kumain kayo ng kung ano ang inihain sa inyo. 8. Pagalingin ang mga may sakit na naroroon at sabihin sa kanila, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. 9. Ngunit kung pupuntahan kayo sa isang bayan at hindi kayo tatanggapin, lumabas kayo sa mga kalsada nito at sabihin, Topuro, kahit alikabok ng inyong bayan ay pinapahid namin sa aming mga paa. Ngunit alamin ninyo, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. 11. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas mabibigat ang kapalaran ng Sodom kaysa sa bayan na iyon. 11. Malaki ang pagkakasala mo, Chorazin. Malaki ang pagkakasala mo, Bethsaida. 12. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ay ginawa ang mga himala na nangyari sa inyo, matagal na silang nagsisi ng may buo at malalim na pag-asa sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagdarasal. 12. Kaya't sa paghuhukom, mas mabibigat ang kapalaran ng Tiro at Sidon kaysa sa inyo. 13. At ikaw, kaparaisan, malaki ang pagkakasala mo. Sapagkat kung sa Nineve ay ginawa ang mabuting na ipahayag sa iyo, matagal na silang nagsisi, na may pananampalataya sa pamamagitan ng inyong pangangaral. Sa nastan, ang sinumang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa aking nagpapadala sa akin. Basin pagbalik ng mga 70, sila'y naggalak sa kanilang mga puso at sinabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay sumusuko sa amin sa iyong pangalan. 18. Ngunit sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na bumagsak mula sa langit na parang kidlat. 19. Narito, ibinigay ko sa inyo ang kapangyarihan na lumakad sa mga ahas at mga alakdan at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at wala sa inyo ang masusugatan. 20. Gayon paman, huwag kayong magsaya dahil sa kapangyarihan ng mga espiritu, kundi magsaya kayo dahil ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Yang sino mo ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa aking nagpapadala sa akin. Pagbalik ng mga 70, sila'y nagalak sa kanilang mga puso at sinabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay sumusuko sa amin sa iyong pangalan. Ngunit sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na bumagsak mula sa langit na parang kidlat. Narito,
ibinigay ko sa inyo ang kapangyarihan na lumakad sa mga ahas at mga alakdan at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway at wala sa inyo ang masusugatan. Gayunpaman, huwag kayong magsaya dahil sa kapangyarihan ng mga espiritu, kundi magsaya kayo dahil ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Pagkatapos ay nagalak si Jesus sa Espiritu Santo at sinabi, Panginoon, Ama ng langit at lupa, nagpapasalamat ako sa iyo dahil itinatago mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong at inilalantad mo ito sa mga bata. Oo, Ama, ganito ang nararapat sa iyo. Lahat ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at walang nakakaalam kung sino ang anak kundi ang Ama, at sino ang Ama kundi ang anak, at sino mang nais nitong ipahayag. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, Mapalad ang inyong mga mata na nakakakita sa kung ano ang inyong nakikita, sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang nais makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila ito nakikita. Nangyari, may isang doktor ng kautusan ang tumayo at sinubok siya at sinabi, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi niya sa kaniya, Ano ang nasusulat sa batas? Paano mo ito binabasa? Sumagot siya, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sinabi niya sa kanya, Tama ang iyong sagot, gawin mo ito at mabubuhay ka. Ngunit siya na nais na ipagtanggol ang sarili ay nagtanong kay Jesus, Sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, May isang tao na bumababa mula sa Jerusalem patungong Jericho. Siya ay nahulog sa mga tulisan na naghubad sa kanya at sinaktan at iniwan na kalahating patay. Samantalang ang isang pari ay dumaan sa parehong daan, nakita siya at lumampas. Gayon din ang isang Levita nang makarating sa lugar na iyon at makita siya ay lumampas. Ngunit isang Samaritano na naglalakbay ay nakarating sa kanya at nakita siya. Nagpakumbaba siya, nilapitan siya at pinagaan ang kanyang sugat sa langis at alak. Pagkatapos ay inilagay siya sa kanyang sariling hayop, dinala siya sa isang karatig na bahay at inalagaan siya. Kinabukasan ay kinuha niya ang 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay at sinabi, Alagaan mo siya at anumang gastos mo pa ay babayaran ko pagbalik ko. Sino sa 3 ito ang naging kapwa ng nahulog sa mga tulisan? Sumagot ang doktor ng kautusan, ang gumawa ng awa sa kanya. Sinabi niya sa kanya, Humayo ka at gawin mo rin ang gayon.